Guro, nagbibiro ka ba? Ito'y isa lamang. Pahingahan, isang pangyayaring walang katulad ang naganap. Sa isang rest area sa expressway ng Pilipinas, ang mga pinakamahuhusay na elite na estudyante ng Alemanya ay tumangging bumalik sa kanilang bus at nagsimulang umiyak. Ang 28 taon ng aking pagtuturo na naniniwalang ang Europa ang nangunguna sa infrastruktura ay gumuho nang marinig ang libreng palikuran at mainit na pagkain sa isang Filipino rest stop. Bakit sila nagmakaawa na manirahan sa isang service road ng Pilipinas sa halip na sa autobahn ng kanilang sariling Alemanya? Mula sa sandaling paglapag sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, nagsimula ang 72 ng oras ng matinding pagbabago sa paniniwala ng mga Aleman. Narito ang buong ulat, detalyado mula sa pananaw ng isang guro na nag-escort. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. 23 estudyante mula sa isang prestihiyosong high school sa Alemanya ang umiyak sa expressway matapos makita ang Naya at ang isang Filipino service road sa kanilang educational tour. Bakit naramdaman ko ang sobrang pagkabigla sa Filipino service road kahit may 28 taon na ako sa pagtuturo nang marinig na ito'y isa lamang pahingahan? Guro, gusto kong tumira rito. 13 estudyante mula sa pinakamahusay na gymnasium ng Alemanya ang tumangging umalis sa isang service road ng Pilipinas. Si Miss Sofia Müller, isang guro sa kasaysayan na may 28 taon ng karanasan sa pagtuturo, ay nalito. Nag-escort na siya sa mga educational tour sa 12 bansa sa Europa, ngunit hindi pa niya naranasan ang ganitong sitwasyon. Ang Alemanya, kung saan kailangan mong magbayad ng 70 cents para gumamit ng palikuran. Ang mga rest stop ng Pransya, kung saan ang isang sandwich ay nagkakahalaga ng 1 euro. Ngunit ang Pilipinas ay iba, libreng palikuran, masarap na pagkain na mas mababa sa 1,000, mabilis na wifi, at mayroon pa silang parke at cultural center. Ito ay hindi isang pahingahan. Ito ay isang theme park, ang bulong ni Sofia, na unti-unting lumalambot ang boses. Ang internasyonal na terminal ng NAIA, na mas mahusay kaysa sa Frankfurt Airport ng Alemanya, ang mga numero ay nagpapatunay sa lakas ng Pilipinas, na nagsimula sa paliparan at umabot sa tuktok sa service road. Ngayon, ilalabas namin ang record ng nakakagulat na 72 oras na nasaksihan ng mga elite na estudyante ng Alemanya sa Pilipinas. Mangyaring mag-subscribe at i-like. Ito'y malaking tulong sa paghahanap ng mga ganitong kwento. Magandang araw. Ako si Sofia Müller. 28 taon na akong nagtuturo ng kasaysayan sa Heidelberg Gymnasium sa Alemanya. Ang aming paaralan ay isa sa pinakapinagpipitaganan sa Alemanya at 95% ng aming nagtapos ay pumapasok sa mga nangungunang unibersidad taon-taon. Sa nakalipas na 15 taon, ako ang namahala sa International Educational Tour Program ng paaralan at inescort ko ang mga estudyante sa iba't ibang bansa sa Europa. Noong taglagas ng 2024, iminungkahi ng school board ang kauna-unahang educational tour sa Asia. Ang destinasyon ay ang Pilipinas. Sa totoo lang, nag-aalangan ako. Sabi nila, sikat ito sa mga beach at malasakit, ngunit maaari ba itong maihambing sa Alemanya sa infrastruktura at sistema ng edukasyon? Ngunit dahil sa matinding kagustuhan ng mga estudyante at pahintulot ng mga magulang, naisakatuparan ang programa at sumakay ako sa eroplano patungong Pilipinas kasama ang 23 daong gulang na estudyante. Dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ng 4:30 p.m. Pagkababa sa eroplano, sinabi ko sa mga estudyante, sige, mga bata, aabutin ng 1.5 oras para sa immigration at pagkuha ng bagahe. Alalahanin ninyo ang Frankfurt. Magtiis lang tayo. Ngunit ang hula ko ay lubos na mali. Ang automated immigration gate ay tumagal lamang ng 15 segundo para i-scan ang pasaporte at i-recognize ang mukha.
Ang kabuang oras para matapos ang immigration ng lahat ng 23 estudyante ay 20 minuto lamang. Ang oras para kunin ang bagahe ay mas nakakagulat. Ang digital board sa baggage conveyor belt ay nagpakita ng real-time na katayuan ng pagdating ng bagahe. At nahanap namin ang lahat ng aming bagahe sa loob ng 8 minuto. Guro, internasyonal na paliparan ba talaga ito? Tanong ni Max, isa sa mga estudyante. Sa Frankfurt, 4 minuto ang inabot namin para lang kunin ang bagahe noong huli. Nagulat din ako, ngunit ayaw kong aminin ito. Karaniwan, mabilis naman ang mga paliparan sa Asya kapag kaunti ang pasahero. Ngunit pagpasok sa loob ng paliparan, nawalan ng kredibilidad ang aking paliwanag. Puno ng tao ang duty-free area. Sa kabila nito, ang lahat ay gumagalaw ng maayos at organisado. Sa isang Filipino Culture Experience Corner, maaari kang magsuot ng barong at Filipiniana at mayroong libreng charging at wifi sa mga resting space na nakakalat sa paligid. Mayroon pang ang 24 oras na sleep lounge at shower room. Guro, tingnan mo ang palikuran dito! Sigaw ni Hana, isang babaeng estudyante. Ang digital board sa pasukan ng palikuran ay nagpapakita ng real-time na kung saan may bakanting silid. Women's toilet, 5 stalls, by 7 occupied, 8 available. Men's toilet, 10 stalls, 3 occupied, 7 available. Ito ay isang sistema na hindi ko pa nakita sa Alemanya. Ito ay pagpapakita lang ng teknolohiya. Malayo sa pagiging praktikal, ako'y patuloy na nagtatanggol. Ngunit nagbago na ang tingin ng mga estudyante. Nag-explore sila sa paligid ng paliparan, kumukuha ng litrato, at nagpapalabas ng simpleng mga Tagalog na pagbati na kanilang natutunan. Gusto ko na lang na makarating sa hotel at matapos na ang awkward na sandali. Ang hotel ay isang oras na biyahe mula sa paliparan. Iminungkahi ng lokal na Filipino guide na maghapunan kami sa isang service road. Mas maganda siguro kaysa sa mga rest area sa autobahn ng Alemanya. At makakakain sila ng mabilis. Naisip ko at sumang-ayon. Ngunit agad akong nakaranas ng pinakamalaking pagkabigla sa aking buhay. Pagkaraan ng 30 minuto sa expressway, ipinahayag ng driver ang pagpasok sa service road. Paparating na tayo sa Sikatuna rest area. Magpapahinga tayo ng mga 30 minuto. Ang mga estudyante ay mukhang pagod. 11 oras na biyahe at jetlag ang kailangan lang nila ay simpleng paggamit ng palikuran at isang bote ng tubig. Nang huminto ang bus sa parking lot ng service road, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ang laki ng parking lot ay napakalaki. Malinaw na pinaghiwalay ang parking area para sa mga kotse, bus, at truck at mayroong 12 EV charging station lamang. Sa isang rest area sa Alemanya, ang pinakamaraming EV charging station ay 3. Sige, mga bata, magkita tayo sa harap ng bus sa loob ng 30 minuto. Magkano ang bayad sa palikuran? Huminto ako nang makita ko ang pasukan. Walang ticket machine para sa paggamit ng palikuran. Mukhang libre guro, sigaw ng mga estudyante. At tumakbo. Sinundan ko sila sa loob ng gusali ng service road. Ang una kong impresyon ay isang shopping mall. Ang dalawang palapag na gusali ay binubuo ng food court at tindahan sa unang palapag at restaurant at cafe sa ikalawang palapag. Mataas at maliwanag ang kisame at may mga silya at mesa na nakakalat kung saan pwedeng umupo at magpahinga. Karamihan sa mga rest area ng Alemanya ay isang palapag na may madilim na ilaw at kaunting silya lamang. Nagpunta ako sa palikuran. Sa pasukan, mayroon itong eksaktong kaparehong digital board na nakita ko sa NAIA. Women's toilet. 2 stalls. 8 occupied. 14 available. Real-time na impormasyon na nag-a-update. Ang loob ng palikuran ay mas nakakagulat. Ang bawat cubicle ay malinis. May bidet at hot, cold water, at may hand dryer at disinfectant sa lababo. Ang palikuran sa rest area ng Alemanya, kahit nagbayad ka ng 70 cents, ay madalas na walang papel
At ang tubig sa lababo ay malamig lamang. Ang mga rest area sa Pransya at Italia na naranasan ko ay mas malala pa. Ngunit ito ay nasa antas ng palikuran sa hotel. Paglabas ko sa palikuran, nagpunta ako sa food court. Nag-order na ang mga estudyante ng kanilang pagkain. Muli akong nagulat nang makita ko ang menu. Kare-kare 800, lechon, kawali platter 900, pansit 900, halo-halo 100. Para makakuha ng katulad na pagkain sa isang rest area sa Alemanya, kailangan mo ng hindi bababa sa 12 euro hanggang 15 euro. Guro, ang sarap talaga nito. Itinaas ng mga estudyante ang kanilang hinlalaki habang kumakain ng halo-halo. Nag-order din ako ng batchoy at kinain. Ang sabaw ay napakasarap. At ang lasa ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Ang tubig at tsaa ay self-service at libre. Sa mga rest area ng Alemanya, ang isang bote ng tubig ay 2.5 euro. Pagkatapos kumain, nagpunta kami sa tindahan. Mayroong cafe at bakery. At sa kabilang panig ay isang convenience store at souvenir shop. Muli, nagulat ang mga estudyante sa presyo habang bumibili sila ng merienda at inumin sa convenience store. Guro, hindi sila nangungupit dito, tulad sa paliparan o istasyon. Pareho ang presyo sa normal na supermarket. Sa resting space, mayroong 10 massage chair na maaaring gamitin sa maliit na barya. May malaking TV sa dingding at may charging area para sa mga cellphone. Ang lahat ng saksakan ay may iba't ibang plug para sa iba't ibang bansa at mayroon ding wireless charging pad. At ang libreng wifi ay mabilis. Guro, lagpas na tayo sa oras ng pag-alis. Kinalabit ako ng lokal na guide sa balikat. Nang tingnan ko ang orasan, 15 minuto na ang lumipas, hindi 30 minuto. Hinanap ko ang mga estudyante. Ang ilan ay nakaupo pa rin sa massage chair. Ang ilan ay nagsho-shopping sa convenience store. At ang ilan ay gumagamit ng wifi para mag-video call. Sige na, kailangan na nating umalis. Hinihintay na tayo sa hotel. Nang madaliin ko sila, nag-aatubili silang nagtungo sa bus. Habang sumasakay sa bus, sinabi ng isang estudyante, "Guro, totoo ba? Napahingahan lang ito? Mas maganda pa kaysa sa shopping mall sa Alemanya." Hindi ako makasagot. Sa aking isip, sumasagi ang mga rest area na napuntahan ko sa Europa sa nakalipas na 19 taon. Wala sa mga lugar na iyon ang maihahambing sa nakita ko ngayon. Sa bus, hindi maitago ng mga estudyante ang kanilang tuwa. "Guro, pwede ba tayong dumaan ulit sa service road bukas?" Hindi maniniwala ang mga kaibigan ko sa Alemanya kapag pinadala ko ang litrato ng halo-halo. Bakit walang vacant display system sa palikuran sa Alemanya? Tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip. Sa loob ng 28 taon ng pagtuturo, palagi kong idiniin sa mga estudyante ang kahusayan ng Europa, ang autoban ng Alemanya, ang mabilis na tren ng Pransya, ang pagiging on-time ng Switzerland, ang mga daanan ng bisikleta ng Netherlands. Lahat ng ito ay naniniwala akong patunay na ang Europa ang nangunguna sa global na infrastruktura. Ngunit ang Filipino Service Road na nakita ko ngayon ay nagpabago sa aking paniniwala. Naalala ko ang mga rest area sa autoban ng Alemanya. Sa loob ng 15 taon, nagamit ko ang iba't ibang rest area sa Alemanya, Pransya, Italia, Espanya, at Austria kasama ang mga estudyante. Karamihan sa mga palikuran ay may bayad mula 50 cents hanggang 1 euro. May sistema na nagbibigay ng 50 cents na discount coupon kapag dumaan ka sa turnstile matapos magbayad. Ngunit magagamit lamang ito sa tindahan sa rest area at madalas na hindi kasama ang pagkain. Ang presyo ng pagkain ay mas malaking problema. Ang isang sandwich ay 7 euro hanggang 9 euro. At ang mainit na pagkain ay 12 euro hanggang 15 euro. Ang isang maliit na bote ng inumin ay 3 euro. Tuwing nagta-travel kami kasama ang mga estudyante, pinapayuhan ko silang maghanda ng baon. Sa halip na kumain sa rest area,
masyadong mataas ang presyo. Ang mga pasilidad ay mahirap din. Karamihan sa mga rest area ay isang palapag na may madilim na ilaw. Ilang luma at sira-sirang upuan lamang ang naroon. Ang parking lot ay masikip at madalas na may aksidente dahil magkahalo ang mga truck at kotse. Walang libreng wifi at kulang ang charging facility. Ang mga EV charging station ay nagsisimula pa lang. Ngunit masyadong kakaunti at mahaba ang pila. Ngunit ang Filipino Service Road ay iba. Libreng palikuran, real-time na vacant display, kalinisan na tulad sa hotel, makatuwirang presyo ng pagkain, maraming uri ng menu, libreng wifi, libreng charging, massage chair, malawak na parking, at EV charging station lahat ay nasa isang lugar. At ito ay nasa isang pahingahan lamang sa gitna ng expressway. Kinuha ko ang aking laptop mula sa bag. Kailangan kong magsumite ng ulat sa school board pagbalik sa Alemanya. Kaya kailangan kong itala ng tama ang nakita ko ngayon. Ngunit pagbukas ko ng laptop, nagsimula akong mag-search sa internet. Gusto kong malaman pa ang tungkol sa Filipino Service Road. Ang resulta ng search ay nakakagulat. Maraming service road at parking area na pinamamahalaan ng mga kumpanya ng expressway sa Pilipinas. Ang lahat ng palikuran ay libre. At karamihan sa mga service road ay may convenience store, kainan, at cafe. Ang ilang malalaking service road ay mayroon pang viewing deck. Ang mas nakakagulat ay ang patakaran sa presyo. Sinusubukan ng mga kumpanya ng expressway sa Pilipinas na panatilihin ang presyo ng pagkain sa service road na katulad o mas mababa pa sa mga kainan sa kalye. Ito ay isang hakbang para maiwasan ang pagnanakaw. Ang Alemanya ay kabaligtaran. Ang pagkain sa rest area ay 30% hanggang 50% na mas mahal kaysa sa kalye. Ito ay isang pagtaas ng presyo gamit ang monopolyo. Nahanap ko rin ang impormasyon tungkol sa NAIA. Ang NAIA at Clark Airport ay mataas ang rating sa buong mundo. Lalo na sa kalinisan at serbisyo ng staff. Ito ay world class. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang kahusayan ng infrastruktura ng Europa na pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko ay hindi napatunayan ng mga numero. Sa halip, nangunguna ang Pilipinas sa ilang sektor. Isinara ko ang laptop at tumingin sa labas ng bintana. Ang expressway ay malinis, maliwanag ang ilaw, at malinaw ang mga linya. At regular kong nakikita ang anunsyo ng service road. Dumating kami sa hotel ng 9 p.m. Ang mga estudyante ay pagod, ngunit tuwang-tuwa. Pagkatapos ng check-in, nag-usap kami ng lokal na guide sa cafe sa lobby. Siya ay isang Filipino na babae na nasa mid-80s at nag-aral sa Alemanya. Guro, nagustuhan talaga ng mga estudyante ang service road, sabi niya na nakangiti. Malaki ang kaibahan sa rest area ng Alemanya, hindi ba? Tumango ako. Sa totoo lang, nagulat ako. Akala ko ang otoban ng Alemanya ang pinakamahusay sa mundo. Humigop siya ng kape at nagsabi, nanirahan din ako sa Alemanya sa loob ng 5 taon. At noong una, akala ko perpekto ang sistema ng Aleman. Pero nagbago ang isip ko nang bumalik ako sa Pilipinas. Ano ang pagkakaiba? Nag-isip siya saglit at nagsabi, ang Alemanya ay nagbibigay diin sa efficiency, at ang Pilipinas ay nagbibigay diin sa convenience at malasakit. Halimbawa, ang autobahn ng Alemanya ay mabilis at maayos, ngunit ang rest area ay nagbibigay lamang ng pinakamababang pasilidad. Sa kabilang banda, inuuna ng mga expressway ng Pilipinas ang kaligtasan kaysa sa bilis. At tinitingnan nila ang service area hindi lang bilang isang simpleng pahingahan kundi bilang bahagi ng biyahe. Ang kanyang mga salita ay umikot sa aking isip. Efficiency at convenience. Ang sistema ng edukasyon ng Alemanya ay pareho, efficient ngunit inflexible. Kailangang sumunod ang mga estudyante sa mga patakaran. At mas mahalaga ang accuracy kaysa sa creativity. Ngunit ang mukha ng mga estudyante na nakita ko sa service road ngayon ay iba. Malaya silang nag-explore.
at nakaranas sila ng tuwa sa pagtuklas sa sarili. Kinaumagahan, naka-schedule ang tour sa Intramuros. Magkikita kami sa lobby ng Wait AM, ngunit nagsimulang magtipon ang mga estudyante ng 7:30 AM. Karaniwan, kalahati lang ng mga estudyante ang dumating sa oras, ngunit ngayon, lahat sila ay on time. Ang kanilang mukha ay puno ng pagkasabik. Guro, dadaan ba ulit tayo sa service road ngayon? Tanong ni Max. Ngumiti ako at sumagot. Ang Intramuros ay nasa loob ng Maynila, kaya hindi tayo dadaan sa service road. Sa halip, kakain tayo sa isang tradisyonal na Filipino restaurant sa tanghalian. Nalungkot ang mga estudyante, ngunit agad silang nagbato ng ibang tanong. Ano ang pinag-aaralan ng mga estudyanteng Filipino sa paaralan? Ganito ba kaguwapo lahat ng expressway sa Pilipinas? Bakit ganito kabait ang mga Pilipino? Ang tour sa Intramuros ay tumagal ng 3 oras. Ipinapaliwanag ng lokal na guide ang kasaysayan ng panahon ng Espanya at ang arkitektura, at masigasig na nagtitake note ang mga estudyante. Ngunit ang sandali na pinaka-nagbigay impresyon sa akin ay ang rest break sa gitna ng tour. Muli na namang nagulat ang mga estudyante matapos gamitin ang palikuran. Guro, malinis din ang palikuran dito. At may bidet at sapat na papel. Sigaw ni Hana. Ginamit ko rin ang palikuran. Kahit palikuran sa tourist spot, ang kalinisan ay mas mahusay kaysa sa palikuran sa museo ng Alemanya. At libre ito. Karamihan sa mga palikuran sa tourist spot ng Alemanya ay €1 ang bayad. Ang tanghalian ay kinain namin sa isang Filipino restaurant malapit sa Binondo. Nag-order kami ng set menu na aliman 500 bawat estudyante. Kung i-convert sa euro, ito ay humigit kumulang €25. Nang dumating ang pagkain, muli na namang humanga ang mga estudyante. Kasama ng main dish na lechon, mayroong kanin, sinigang, at ilang side dish. Kung susubukan mong kumuha ng katulad na pagkain sa Alemanya, kailangan mo ng hindi bababa sa €40. Guro, bakit ganoon kadali ang presyo ng pagkain sa Pilipinas? Tanong ni Lucas. Isa sa mga estudyante, nagtaka rin ako at tinanong ang guide. Ipinaliwanag niya, ang kultura ng eating out sa Pilipinas ay masigla at matindi ang kompetisyon sa mga kainan. Kaya pinapanatili nilang mababa ang presyo at pinapataas ang dami at kalidad. At dahil sa set menu na kultura, maaari kang makatikim ng iba't ibang lasa bukod sa main dish. Pagkatapos kumain at lumabas sa tindahan, patuloy na nag-uusap ang mga estudyante. Kailangan kong magkuwento ng marami sa mga kaibigan ko sa Alemanya pagbalik namin. Pwede ba akong mag-upload ng video ng service road sa Pilipinas sa YouTube? Guro, pwede ba tayong bumalik ulit sa Pilipinas sa susunod na taon? Nang makita ko ang reaksyon ng mga estudyante, napagtanto ko, ang biyaheng ito ay hindi lamang isang simpleng kultural na karanasan. Natutuklasan ng mga estudyante na hindi lahat ng alam nila sa mundo ay totoo. Nang gabing iyon, sa hotel room, tinawagan ko ang aking asawa sa Alemanya. Mahal, nakaranas ako ng malaking pagkabigla dito sa Pilipinas. Naiya, Service Road, Intramuros, palikuran, kainan. Tahimik siyang nakinig at nagsabi, kaya pala, ang pinaniniwalaan natin sa ngayon ay isang ilusyon. Sumagot ako, tila, at naunawaan ito ng mga estudyante bago pa ako. Pangatlong araw, naglakbay kami patungong Cebu. Naglakbay kami sa pamamagitan ng bus mula Maynila. Gagamitin namin ang Coastal Road at NLEX. Pagkasakay sa bus, nagtanong ang mga estudyante, Guro, anong service road ang dadaanan natin ngayon? Ngumiti ako at sumagot. May lugar na inirekomenda ang guide. Sabi niya, parang isang highway oasis. Pagkaraan ng 1.5 oras mula sa pag-alis ng bus, ipinahayag ng driver ang pagpasok sa service road. Ang mga estudyante ay tuwang-tuwa. Pagpasok sa parking lot, iba ang pakiramdam kumpara sa unang service road. Mas malaki ang sukat, moderno ang gusali, at may maliit na parke sa paligid.
Pagpasok sa loob ng gusali, ang unang palapag ay food court at tindahan pa rin. Ngunit may espesyal na espasyo ang nakakuha ng atensyon. Mayroong local produce market, ang mga prutas, gulay, at processed food na gawa sa lokal ay ibinebenta sa mas mababang presyo kaysa sa mga supermarket sa lungsod. Nagulat ang mga estudyante at kumuha ng litrato. Guro, hindi tayo nakakita ng ganito sa rest area sa Alemanya, hindi ba? Tanong ng isang estudyante. Tumango ako. Karamihan sa mga rest area ng Alemanya ay pinapasukan lamang ng mga malalaking chain store at halos walang lugar na nagbebenta ng lokal na produkto. Ngunit ang Filipino Service Road ay konektado sa lokal na ekonomiya. Pag-akyat sa ikalawang palapag, mas nakakagulat na tanawin ang bumungad. Mayroong play area para sa mga bata. Ito ay isang espasyo para sa mga bata na edad 5 hanggang 10, ngunit may mga slide at iba pang kagamitan. Ang mga magulang ay maaaring magpahinga at kumain habang naglalaro ang mga bata. Walang ganitong pasilidad sa rest area ng Alemanya. Kapag maingay ang mga bata, sinasamaan sila ng tingin ng ibang customer at kailangang madaliin ng mga magulang ang pagkain at umalis. Mayroon ding shower room. Ito ay pasilidad para sa mga long-distance truck driver, ngunit maaari ring gamitin ng mga ordinaryong pasahero sa maliit na bayad. Ang presyo ay ilang daang piso. Walang shower room sa rest area ng Alemanya o kung mayroon man, mahal ito. Umupo ako sa resting space at pinagmasdan ang mga estudyante. Nag-enjoy sila sa service road sa kanilang sariling paraan. Ang ilan ay nakaupo sa massage chair, ang ilan ay bumibili ng merienda sa convenience store, at ang ilan ay nakaupo sa tabi ng bintana at nag-uusap habang tinitingnan ang tanawin. Ang pinakamahalaga ay ang kanilang mukha. Mukha silang komportable at masaya. Umupo sa tabi ko si Hana. Guro, may tanong ako. Tumango ako. Bakit hindi gumawa ng service road ang Alemanya na tulad sa Pilipinas? Mas mayaman ang Alemanya, hindi ba? Nag-isip ako sandali. Ang tanong niya ay pareho ng problema na iniisip ko sa loob ng 3 araw. Hana, hindi ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa philosophy. Nagbibigay diin ang Alemanya sa efficiency at tinitingnan ang rest area bilang lugar lamang para sa pinakamababang function. Sabi, magpahinga ka agad at umalis ka agad. Ngunit tila tinitingnan ng Pilipinas ang service area bilang bahagi ng biyahe. Ginawa nila ito para makapagpahinga ang mga tao ng komportable, kumain ng masarap, at mag-enjoy. Tumango si Hana. Kung ganoon, mas gusto ko ang Pilipinas. Hindi lang mahalaga ang destinasyon, pati na rin ang proseso ng biyahe, hindi ba? Ngumiti ako. Naunawaan ng isang 18 taong gulang na estudyante ang isang bagay na hindi ko naunawaan sa loob ng 28 taon. Ang biyahe ay isang proseso, at ang infrastruktura ay isang tool upang suportahan ang prosesong iyon. Naunawaan ito ng Pilipinas, at hindi pa naunawaan ng Alemanya. Dumating ang oras ng pag-alis ng bus, at tinipon ko ang mga estudyante. Sa pagkakataong ito, nagtipon sila ng eksakto sa loob ng 30 minuto, hindi 45 minuto. Sanay na ang mga estudyante sa paggamit ng service road. Habang sumasakay sa bus, sinabi ng isang estudyante, Guro, pagbalik namin sa Alemanya, magbabago ang tingin ko sa mga rest area. Ako rin. Sa natitirang oras papuntang Cebu, tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip, ang mga expressway ng Pilipinas ay hindi kasing bilis ng autobahn ng Alemanya. May speed limit at toll gate. Ngunit safe ito. Malinaw ang mga linya, maliwanag ang ilaw, at may regular na service road. At higit sa lahat, walang stress. Inuuna nila ang kaligtasan kaysa sa efficiency. Ang 2 araw sa Cebu ay mabilis na lumipas. Nag-ikot kami sa mga local market, Magellan's Cross, at iba pang lugar, at lubos na naranasan ng mga estudyante ang kultura ng Pilipinas. Gayunpaman,
ang service road pa rin ang pinakamadalas nilang pag-usapan. Kailangan ko ng mas maraming litrato ng pagkain sa service road para ipadala sa mga kaibigan ko sa Alemanya. Sa umaga ng huling araw, sumakay kami sa bus pabalik sa Naiya mula Cebu. Imagine this long travel as part of the tour. Malayo ang distansya. Ngunit plano naming dumaan sa dalawang service road sa daan. Ang unang service road ay isang Filipino-inspired na gusali. Ngayon, ang mga estudyante ay naging mga eksperto na sa service road. Pagbaba sa bus, agad silang nag-check ng lokasyon, ng palikuran, at nagplano kung anong pagkain ang kakainin. Ang service road na ito ay espesyal. Ang disenyo na ginagaya ang isang lumang Filipino town ay kahanga-hanga at sa souvenir shop, bumili sila ng local delicacies. A.G. Pastillas. Bumili rin ako ng isa at kinain, at ang presyo ay mga A100 at masarap ang lasa. Habang kumakain kami ng tanghalian sa food court, nagtanong ako sa mga estudyante, ano ang pinaka hindi malilimutan ninyo sa biyahe natin sa Pilipinas? Gaya ng inaasahan, karamihan sa mga estudyante ay binanggit ang service road. Ang service road, wala kaming ganito sa Alemanya. Dahil mura at masarap ang pagkain, dahil malinis at libre ang palikuran, dahil mabilis at libre ang wifi. Ngunit iba ang sagot ni Max. Ang attitude ng mga Pilipino sa infrastruktura. Sa Alemanya, tinitingnan natin ang infrastruktura bilang isang bagay na given, hindi ba? Dahil nagbabayad tayo ng buwis, gagawin ito ng gobyerno. Ngunit iba ang Pilipinas. Tila tinitingnan nila ang infrastruktura bilang isang tool para maging masaya ang mga tao. Ang service road ay hindi lamang isang lugar para magpahinga kundi isang lugar upang gawing mas masaya ang biyahe. Lubos akong sumang-ayon sa sinabi ni Max. Sa Alemanya, ang infrastruktura ay function, ang paglipat mula sa point A patungo sa point B ng efficient. Ang pagkakaiba na ito ay malinaw na ipinakita sa service road. Ang huling service road ay mas malaki pa ang sukat. Ang mga estudyante ay ganap ng sanay ngayon at gumugol ng oras sa paggawa ng gusto nila. Ang ilan ay bumili ng pasalubong sa convenience store para iuwi sa Alemanya. Ang ilan ay nag-i-enjoy sa huling massage chair experience. At ang ilan ay kumain ulit ng kare-kare sa food court. Pagkaraan ng 30 minuto, dumating ang oras ng pag-alis ng bus. Naglakad ako sa service road para tipunin ang mga estudyante. Ngunit hindi sila gumalaw ng madali. Guro, 5 minuto pa. Hindi pa ako nakakakuha ng litrato. Pagkatapos ng kantang ito, aalis na ako. Ngumiti ako at nagsabi, may oras tayo ng flight, mga bata. Hindi tayo makakasakay kung malate tayo. Sa sandaling iyon, dahan-dahang nagtungo ang mga estudyante sa bus. Ngunit mabigat ang kanilang hakbang. Lumingon si Hana sa gusali ng service road at nagsabi, Guro, gusto kong bumalik ulit dito. Sumang-ayon si Lucas. Ako rin. Ayaw ko na sa mga rest area ng Alemanya. Kinalabit ko ang kanilang balikat. Pagbalik natin sa Alemanya, kailangan nating gumawa ng pagbabago. Hindi man natin magaya ang Pilipinas, pwede nating ayusin ng paunti-unti, hindi ba? Bago sumakay sa bus, kumuha ng litrato ang isang estudyante sa pasukan ng service road. Guro, kumuha tayo ng group photo. Sa harap ng service road na ito, sumang-ayon ako sa mungkahi. 23 estudyante, ako, at ang local guide, 25 kami lahat, ang kumuha ng litrato sa pasukan ng service road. Ang mukha ng mga estudyante sa litrato ay nakangiti, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot. Nang umalis ang bus, tiningnan ng mga estudyante ang service road sa labas ng bintana. Ang gusali ay unti-unting lumiit, hanggang sa mawala ito sa paningin, at tahimik na nagsalita ang isang estudyante. Paalam, Filipino Service Road. Babalik ako. At tahalam, Dahlia. Babalik ako. Narinig ko ang salitang iyon, at naramdaman ko ang init sa aking mata. Sa loob ng 28 taon ng pagtuturo, ito ang unang beses na nakita kong nagpaalam ang mga estudyante sa isang rest area.
Ang natitirang oras papuntang Naiya, tahimik ang loob ng bus. Ang mga estudyante ay nakatingin sa labas ng bintana o nag-oorganisa ng mga litrato na kinuha nila sa loob ng isang linggo. Kinuha ko rin ang aking cellphone at tiningnan ang mga litrato. Intramuros, Cebu, lahat ay maganda. Ngunit ang pinakamaraming litrato ay kinuha sa Service Road. Ang mga nakangiting mukha ng mga estudyante. Kare-kare, ang vacant display board sa palikuran, ang massage chair, ang Service Road ang naging sentro ng biyahe. Dumating kami sa Naiya ng 2 p.m. May oras pa bago ang flight. Pagkatapos ng check-in at pagpasa sa immigration, pumasok kami sa duty-free area. Ngayon ay makikita na namin nang dahan-dahan ang pasilidad ng paliparan na hindi namin masyadong nakita nang dumating kami isang linggo na ang nakalipas dahil sa pagmamadali. Una, nagtungo ang mga estudyante sa duty-free shop. Tiningnan nila ang mga kosmetiko, candy, at bumili ng souvenir para sa pamilya at kaibigan. Sumunod ako sa mga estudyante at sinigurado ang kaligtasan. Sa sandaling iyon, narinig kong may kausap ang store clerk sa Aleman. "Welcome! May hinahanap po ba kayo?" Matatas ang Aleman. "Bakit ganoon kayo kahusay magsalita ng Aleman?" Tanong ko. Ngumiti siya at sumagot. "Nag-aral po ako sa Alemanya sa loob ng dasaktong taon. Ang Naiya po ay kumukuha ng maraming staff na may iba't ibang wika. Ingles ang basehan. At mayroon po kaming Chinese, Korean, Aleman, French, at Spanish." Humanga ako. Mahirap makakita ng staff na nagsasalita ng ibang wika bukod sa Ingles sa Frankfurt Airport. Paglabas sa duty-free shop, nagpunta kami sa Filipino Culture Experience Corner. Sinubukan ng mga estudyante ang Filipiniana at nag-try ng weaving at pottery cultural activities. Lahat ng programa ay libre. Hindi ako nakakita ng ganitong cultural experience facility sa paliparan ng Alemanya. Ang paliparan ay isang espasyo para sa paglipat, hindi isang espasyo para sa kultural na karanasan. Paglabas sa Experience Corner, umakyat kami sa viewing deck. Humanga ang mga estudyante habang pinapanood ang mga eroplano na lumilipad at lumalapag. At sa isang panig ng viewing deck, mayroong isang maliit na gallery. Ang mga gawa ng mga Filipino artist ay nakadisplay at libre din ang pagpasok. Nag-isip ako habang tinitingnan ang mga gawa. Ang Naiya ay hindi lamang isang simpleng paliparan kundi isang showcase na nagpapakilala sa Pilipinas. Narinig ko rin na mayroon silang sleep lounge at shower room. Sinabi ng mga estudyante na gusto nilang pumunta, kaya sinamahan ko sila. Ang loob ay malinis. At ito ay isang espasyo kung saan maaari kang mag-shower at mag-refresh. Kailangan ang isang espasyo para mapawi ang pagod bago at pagkatapos ng long-haul flight. Ngunit kulang ito sa paliparan ng Alemanya. Dumating ang oras para mag-board. May ilang kainan at cafe malapit sa boarding gate at ang presyo ay halos pareho sa labas ng duty-free area. Nag-order ako ng isang tasa ng kape, 250 mang, ng 0.5 euro. Sa Frankfurt Airport, ang parehong kape ay 7 euro. Pinanatili ng paliparan ng Pilipinas ang makatuwirang presyo. Nang papalapit ang oras ng pag-board, kumuha ng huling litrato ang mga estudyante. Sa harap ng boarding gate, sa harap ng duty-free shop, sa harap ng tradisyonal na Filipino decor, lumapit sa akin si Hana at nagsabi, "Guro, nagustuhan ko talaga ang Pilipinas. Lalo na ang pag-aalaga sa mga tao. Ang paliparan at service road. Lahat ay human-centered. Ang Alemanya ay system-centered, hindi ba?" Tumango ako. Tama ang sinabi ni Hana. Gumagawa ang Alemanya ng sistema. At kailangang sumunod ang mga tao sa sistema. Ngunit inuuna ng Pilipinas ang tao at inaayon ang sistema dito. At ipinakita ito sa lahat ng infrastruktura, paliparan, service road, public transport, tourist spot sa lahat ng lugar. Naramdaman ang malasakit para sa tao. Bago sumakay sa eroplano, lumingon muli ang mga estudyante sa paliparan. At tahimik silang nagsabi,
Paalam, Naiya. Paalam, Pilipinas. Ako rin. Sinabi ko sa aking puso, paalam Pilipinas. Tinuruan mo ako ng isang bagay na hindi ko natutunan sa loob ng 28 taon. Ang infrastruktura ay umiiral para sa tao. Umalis ang eroplano. At ang lupa ng Pilipinas ay unti-unting lumayo. Nakita ko ang Naiya sa labas ng bintana. Nakita ko ang expressway. At ang direksyon kung nasaan ang service road na dinaanan namin. Ang mga estudyante ay nakatingin pa rin sa labas ng bintana. Ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot. Kasabay ng determination, ang pangako na magdadala sila ng pagbabago pagbalik sa Alemanya. At ako rin, pagbalik namin sa Alemanya, 2 oras, pagkatapos umalis sa Pilipinas. Pagdating sa Frankfurt Airport, naramdaman ko agad ang pagkakaiba. Ang immigration ay tumagal, at ang pagkuha ng bagahe ay tumagal din. Ang palikuran ay €1 ang bayad, at walang vacant display system. Ang kape na ibinebenta sa cafe ay €7. Ang mga bagay na inakala kong natural, 1 linggo na ang nakalipas ay ngayon ay naging inconvenient. Ang mga estudyante ay pareho. Habang umaalis sa paliparan, patuloy silang naghahambing. 15 minuto lang sa Naiya. Libre ang palikuran sa Pilipinas. Bakit ang mahal ng kape dito? Pinakalma ko ang mga estudyante. Mga bata. Ngayon ang oras para hanapin ang tunay na kahulugan ng biyahe. Kailangan nating ibahagi sa mga tao ang nakita natin at gumawa ng pagbabago. Pagbalik sa paaralan, 1 linggo pagkaraan, nagsumite ako ng ulat sa school board. Ang pamagat ay, ang natutunan sa Pilipinas. Ang infrastruktura ay umiiral para sa tao. Ang ulat ay may 52 pahina na naghahambing at nag-aanalisa sa Naiya, service road, public transport, at tourist facilities sa Alemanya, at detalyado kong itinala ang reaksyon at pagbabago ng mga estudyante. Seryosong pinag-aralan ng school board ang aking ulat. Sinabi ng school director sa pulong, Miss Mueller, ang ulat na ito ay hindi lamang tungkol sa biyahe. Ito rin ay isang kritika sa ating sistema ng edukasyon. Kung paanong ang Pilipinas ay human-centered sa infrastruktura, hindi ba dapat tayong maging student-centered sa edukasyon? Sumang-ayon ako. Ang infrastruktura at edukasyon ay pareho sa esensya. Para kanino sila umiiral? Nagsimula ring magbago ang mga estudyante. Nag-serialize si Max ng Philippine Tour sa school newspaper, at ang artikulo tungkol sa service road ay nagkaroon ng malaking reaksyon. Nagsimula si Hana ng isang proyekto sa pagpapabuti ng mga rest area ng Alemanya at nagpadala ng demand letter sa mga nauugnay na ahensya sa pamamagitan ng Student Council. Gumawa si Lucas ng video na naghahambing sa Naiya at Frankfurt Airport at in-upload sa video site na nagtala ng maraming views. Noong taglamig ng taong iyon, nagkaroon ako ng pagkakataon na magpresenta sa German Education Conference. Ang tema ay ang epekto ng International Educational Tour sa mga estudyante. Nagpresenta ako batay sa kaso ng Pilipinas. At ipinaliwanag ko kung paano binago ng karanasan sa service road ang persepsyon ng mga estudyante. Pagkatapos ng presentasyon, maraming guro ang nagtanong, ganoon ba talaga kaganda ang Filipino service road? Hindi ba talaga umalis ang mga estudyante sa service road? Sinagot ko ng totoo ang lahat ng tanong. Oo, totoo ito. At ako rin ay nagulat. Sa tagsibol ng susunod na taon, nagplano muli ang paaralan ng educational tour sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, sobrang dami ng aplikante, kaya kailangan nilang mag-draw lots. Ibinahagi ng mga estudyante na pumunta noong nakaraang taon ang kwento sa kanilang mga kaibigan. At ang kwento tungkol sa service road ay naging legend. Muli akong napili bilang escort teacher at nagtungo sa Pilipinas kasama ang 23 bagong estudyante. Sa pangalawang pagbisita sa Pilipinas, umulit ang parehong mga bagay. Nagulat ang mga estudyante sa Naiya, humanga sa service road, at ayaw umalis. Ngunit sa pagkakataong ito, handa ako.
Sinabi ko sa mga estudyante, mga bata, huwag ninyong kalimutan ang nakikita ninyo ngayon at gumawa kayo ng pagbabago pagbalik sa Alemanya. Maaari tayong magsimula sa maliliit na bagay. Maaari tayong magmungkahi na magkaroon ng vacant display sa palikuran ng ating paaralan o magmungkahi na babaan ang presyo ng pagkain sa cafeteria. Ang mahalaga ay ang action. Ngayon, lumipas na ang 2 taon. Ang aming paaralan ay nag-introduce ng vacant display system sa palikuran. Ang presyo ng pagkain sa cafeteria ay binabaan ng 15%. At ang menu ay naging mas iba-iba. Mayroon ng libreng wifi at charging space sa student lounge. Maliit na pagbabago, ngunit ito ay isang simula. At ang simula ng lahat ng pagbabagong ito ay ang Filipino Service Road. Minsan, tinatanong ko ang mga estudyante, ano ang pinaka-hindi malilimutan ninyo sa biyahe sa Pilipinas? Karamihan sa mga estudyante ay sumasagot pa rin ng service road at idinadagdag nila, doon namin natutunan. Ang pasilidad ay umiiral para sa tao. At doon din ako natuto. Sa loob ng 28 taon ng pagtuturo, inakala kong tinuturuan ko ang mga estudyante. Ngunit sa totoo lang, tinuturuan ako ng mga estudyante kung paano tingnan ang mundo sa pamamagitan ng kanilang pure eyes. Ang dahilan kung bakit ayaw umalis ng 23 estudyante mula sa prestihiyosong gymnasium ng Alemanya sa Filipino Service Road. Ito ay hindi lamang dahil maganda ang pasilidad. Ang Alemanya, na naniningil ng 70 cents para sa palikuran, at ang Pilipinas, na libre, sandwich na €8, at halo-halo, na 500, madilim na isang palapag na gusali, at maliwanag na multicultural space. Malinaw ang paghahambing sa mga numero, ngunit ang tunay na pagkakaiba ay ang philosophy. Naghahangad ang Alemanya ng efficiency, at iniisip ng Pilipinas ang tao. Ang world-class rating ng NAIA at ang kasalukuyang sitwasyon ng Frankfurt Airport, ang mga numerong ito ay patunay kung para kanino umiiral ang infrastruktura. Natutunan ni Sofia, ang guro na may 28 taon ng karanasan sa Pilipinas. Ang infrastruktura ay umiiral para sa tao at ang biyahe ay hindi lamang tungkol sa destinasyon, kundi pati na rin sa proseso. At ang pure eyes ng mga estudyante ay minsan mas malapit sa katotohanan kaysa sa karanasan ng isang eksperto. Ang pagbabago ay nagsisimula sa maliit. Ang maliit na realization na natutunan sa Filipino Service Road ay dahan-dahang nagbabago sa paaralan sa Alemanya ngayon.